share ko lang sa inyo, ito yung ginawa natin na mobile power station. So, sa rotational brownout, yung trabaho natin sa bahay is minsan, talaga, nasa sakripisyo, lalo na pag bigla ang brownout. So, gumawa lang ako ng maliit na power station. So, ito, meron akong battery na 12.8, 50 ampere hour. Tapos, meron akong pure sine wave na inverter na 1,000 watts. So, this is, Anern brand. Then, etong battery ko, hindi ko siya charge sa grid. Kung di, charge ko siya sa solar. So, meron akong solar panel sa labas na pwede kong i-connect dito. Ito yung solar charger controller ko na MPPT. So, 150 volts yung kaya niya galing solar panel. Pero yung current solar panel ko is nagbubuga lang siya ng 45 volts, then around 655 watts. So, mga around 13 amperes yung kaya niya. Pero malaki yung MPPT natin. Kaya niyang 12 volts, kaya niyang 24 volts, kaya niyang 48 volts. So, flexible yung MPPT natin. So, mapa-charge siya ng mga battery. Okay? So, hindi mo pwedeng idiretso yung solar panel dito sa battery. Number one is, pag hindi regulated yung voltahe or current na galing solar panel, diretso mo sa battery, unang masisira is yung battery mo. Bakit? Kasi maraming fluctuating na current. Etong battery na to, kailangan kasi niyang constant na amperahe para makapag-fully charge. By the way, yung battery natin, meron tayong gel type na hindi natin ginagamit kasi pangit yung performance. Meron na tayong LiPo 4, in which yun yung latest na technology and available sa atin. So, yan. So, 12.8, 50 ampere hour. Tapos, etong inverter natin, from here, so solar panel, MPPT, tapos nilagyan natin ng breaker. Bakit? Para mas madaling i-switch on tsaka switch off. Ayaw kasi tanggal ng ng wire kasi mag-spark 'yan. So much better to have a breaker na in between connectivity. Mas madali lang siyang i-turn off, then mas okay siya. And then yun, battery natin maliit siya, kaya naman i-power nito yung laptop natin, charge, tsaka yung inverter natin. Actually, pwede tayong hindi gumamit ng inverter sa pag-charge ng laptop. Meron tayong mga tinatawag na powerful na circuit board na 12 volts yung input, lalabas is USB Type-C na 65 watts kasi yung mga laptop natin pwede na natin i-charge na USB. So meron rin akong gadget nun. Ito is pinapakita ko lang appliances yung pinapara natin pag appliances. Okay? Hindi siya ganun katagal pero makakatawid na siya ng brownout na 1 oras hanggang 2 oras. Okay? So yun, inverter pure sine wave. Pag bumili kayo ng inverter, pure sine wave yung bibilhin nyo ha. Kasi pag hindi pure sine wave, tapos nagpapatakbo kayo ng motor or mga appliances, madaling mainit kasi pag modified sine wave, medyo siya. Then make sure the frequency is 60 Hz kasi yun yung grid natin. Okay? So, dito, connection lang positive to positive, negative to negative. Gulat ako kasi nag-on yung fan. Ibig sabihin may load. Okay? Tapos, MPPT. Ang kagandahan talaga is MPPT, huwag kayo bumili ng PWM for pulse width modulation. Mas maganda MPPT. Medyo may kamahalan pero mas okay yung sa battery, yung lasting. Itong setup. So, i-calculate natin kung meron akong laptop na meron akong 12.8 volts times 50 ampere hour. So, ilan yan? Mga nasa 600 watt hour. Laptop ko is
50 watts. Tapos, modem, 20 watts. So, 70 watts yung load ko. So, 600 times 70 watts. So, ideally, kaya tong patakbuhin. Ilan? 600 divided by 70. Mga 8 hours. Plus, ideally. Pero meron loss yung inverter natin. Kasi meron din siyang consumption na 30 watts. So, mga ano yan? Mga 70 plus 30, mga 100. So, lagay natin 100. So, tatakbo yan 6 hours. 6 hours sa maliit na setup na to. Kaya ko na magtrabaho sa bahay, walang kuryente. Wi-Fi, modem, tsaka laptop lang yung load. Walang electric fan, walang ano-ano. Yun yung kagandahan pag nag-set up ka ng maliit na power station. So, kung meron kayong mga katanungan regarding that, or kung meron kayong question sa calculation, yun, pwede nyo i-ask sa comment. Okay? Maraming salamat and sana nakatulong to sa pag-calculate power station. So, ito lang, bakit 12 volts? Yan lang yung available na battery. Pwede ka namang mag-build ng 48 volts pero malalaki na. Bala ko kasi siya i-compact. Ilagay ko lang sa isang maliit na box. Then, pwede ko na mag-mobile. So, sa camping, pwede na tong dalhin. Luto ng rice cooker. Kayang-kaya itong rice cooker. Tinay ko na to. Rice cooker. Ayun. Nakapagluto na tayo ng rice using this battery dito. Ang lakas lang ng current. Kaya mas strain yung battery natin. Tsaka inverter. Kaya tinest ko lang one time. Okay? So, next video na naman. See you.